we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Magkahiwalay na aksidente na hulikam. Bungo ng tao na hukay sa ilog. Halos 2,000 miyembro ng 4P sa Mangaldan. Hirap daw sa pagkuha ng benepisyo. Bakit kaya? At tunghayan ang karera ng mga kalabaw sa Nueva Ecija. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag malemay pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Panibagong traffic rerouting scheme sa Dagupan City ipinatupad ng POSO simula kahapon dahil sa inaayos na bahagi ng Quintos Bridge. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin yung mga road widening projects ng DPWH dito sa lungsod ng Dagupan. Kasabay niyan ay nagpapatupad naman ng traffic adjustment ang Public Order and Safety Office. Sinimulan ng ayusin ng kalsada sa approach ng Quintos Bridge sa A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City. Halos 100 metrong inaayos na kalsada. Kaya mula sa 4 lanes, 2 lanes na lang ang bukas sa mga motorista. Tuloy, ramdam ang pagbagal ng trapiko sa lugar. Dagdag gastos naman sa mga tsuperang heavy traffic. Lumalakas ang krudo namin. Pansamantalang iniba ng Public Order and Safety Office ang ruta ng ilang pampasaherong jeep at hindi muna pinapadaanan ang ginagawang kalsada. Kabilang rito ang mga biyaheng Manawag, San Fabian, Mangaldan, San Jacinto at Lingayen na nagdulot naman ng kalituhan sa ilang pasahero. Wala na pong dumadaan na San Fabian jeep po dito. Huwag po na nating patuloyin dito sa may part ng ABFS Nable ang mga biyaheng Lingayen na temporary nilurate po natin sila sa may part ng ABF Rizal. Mas maraming puwersa naman daw ng POSO ang itinalaga sa ginagawang kalsada para magabayan sa temporary rerouting na tatagal ng 10 araw. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa kahabaan ng A.B. Fernandez. Actually, sa mga oras na ito ay nagkakaroon na ng traffic build-up mula doon sa may junction area hanggang sa may part kung saan makikita natin na nagkakaroon nga ng build-up ng mga sasakyan. And actually, Chris, kung papansinin natin, 4 lanes naman talaga yung gumagana dito nga sa may A.B. Fernandez. Nagkakaroon na lamang ng 2-lane policy sa bahagi na ito ng kalsada kung saan ito yung ginagawa ginagawa ng Department of Public Works and Highways. Kung papansinin natin, may mga naka-standby dyan ng mga traffic enforcers, sila yung mga nag-assist since meron nga yung volume ng sasakyan sa part na yan ng A.B. Fernandez. Pero Chris, paglampas mo dito sa mismong ginagawang kalsada, yung undercuring period, ay tuloy-tuloy na yung usad ng mga sasakyan, dire-diretso yan sa may Quintos Bridge hanggang doon sa may downtown area. Ngayon ang sabi ng POSO, possible daw na abutin ng halos 1 buwan pa yung ganitong setup dahil syempre yung half na side ay merong curing period na 10 days. After ng 10 days, pwede nang padaanan yan sa mga motorista at gagawin naman yung kabilang side at after gawin ay meron ulit 10 days na curing period. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Isa ang patay, 5 naman ang sugatan sa salpukan ng tricycle at truck sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, kita ang pagdaan ng truck na ito na may kargang construction materials sa Barangay Buid, Calasiao, Pangasinan. Nasa tamang linyang truck pero ilang minuto lang, maaninag sa video na sumalpok sa truck ang isang tricycle. Sa cellphone video na ito, kita ang mga sakay ng tricycle na sugatan.
ang 2 taong gulang na bata nakahandusay sa kalsada. Sinubukan siyang dalhin sa ospital pero dead on arrival. 5 iba pa ang sugatan kabilang ang driver ng tricycle. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang driver ng tricycle na ama ng biktima. Paparating naman yung isang truck galing dito sa Alasyaw. Hindi na control ng manipela ng tricycle. Sumalpok, nagsasalpukan sila. Head on, face-to-face ang nangyari kasi lumusot siya sa e-bike. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Ayon sa pulisya, nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at driver ng truck. Sa pool din sa CCTV ang isa pang aksidente sa parehong kalsada. Kita ang pagsalpok ng motorsiklo sa isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, kitang natumba ang 2 rider. Ligtas naman ang 2 at hindi na nag-report sa pulisya. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Walang umiiral na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero may tsansa pa ring umulan. Nakamonitor pa rin tayo sa cloud cluster o kumpol ng ulap sa labas ng PAR. Ayon sa Pag-asa, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maging LTA ito pero posible pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw. Wala pa ito epekto sa anumang bahagi ng bansa pero dahil sa easterlies, pagpapatuloy ang mainit na panahon sa halos buong bansa. Gayunpaman, mataas din ang tsansa ng ulan sa ilang lugar. Sa datos ng Metro Weather, maulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. May heavy to intense rains sa Apayao, Cagayan, Abra, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at Kalinga. Posible pa rin ang localized thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Hirap sa pagkuha ng benepisyo ang halos sa 2,000 miyembro ng 4P sa Mangaldan, Pangasinan dahil daw sa kawalan ng ATM card. Sundan sa report. 8 ang anak ni Mang Wilfredo na sabay-sabay nag-aaral sa elementary at high school sa Mangaldan, Pangasinan. Bilang isang pedicab driver, hirap daw niyang suportahan ng 8 anak sa pag-aaral. Idagdag pa rito, ang araw-araw na gastusin sa bahay kasama na ang pagkain. Kaya malaking bagay raw sa kanya na maging beneficiary ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang problema nga lang daw ay ang kawalan ng ATM card para makuha ang kanyang benepisyo. Dahil sa kawalan ng ATM card, kailangan pa niyang makakuha ng withdrawal slip bago mailabas ang pera sa bangko. Malaki pong bagay dahil napag-aaral ko yung mga elementary ko po. Sa monitoring ng DSWD Region 1, 4,817 ang kabuang bilang ng 4Ps beneficiary sa Mangaldan. Kabuang 1,781 dito ay wala pang ATM card, habang mahigit 46,000 beneficiaries naman ang wala pang card sa Region 1. Pina-process naman po, I think nagkaroon ng challenge yung pag-produce ng cards dahil I think ang supplier natin ay apektuhan nung sa tigmaan sa Ukraine at Russia. Bagamat wala pang ATM card ang ilan sa beneficiary, tiniyak ng DSWD na hindi naman naantala o wala namang nagiging problema sa cash grant na ibinibigay sa kanila. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kasing tindi naman ng init ng araw ang karera ng mga kalabaw sa Talavera, Nueva Ecija na bahagi ng kapistahan ng patrona si San Isidro Labrador. 41 kalabaw ang nagmula pa sa iba't ibang bayan ang kumarera. Kanya-kanyang diskarte ang mga hidete para manalo sa laro. Dagsa naman ang mga manunood na may kanya-kanyang pambato. Bukod sa premyo, proud daw ang mga may-ari ng kalabaw sa performance ng kanilang mga alaga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Problema ngayon ng lokal na pamahalaan ang vandalismo sa loob ng public plaza sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report.
Tambayan ng mga kabataan, lalo na ng mga estudyante ang Mahaldan Public Plaza. Kahit anong oras, kapansin-pansin ang dami ng mga pumapasyal sa plaza. Ang problema nga lang, may ilang kabataan na nagiging sakit sa ulo ng lokal na pamahalaan. Sila ang mga kabataan na responsable sa vandalismo sa lugar. Yung mga ibang kundin mo pumapasyal dito, kung minsan nagsusulat din ng mga pangalan, pero sinusuwain nga namin sila, ma'am. Unang quarter ng 2024, naglaan ng pondo ang LGU para sa repainting sa loob at labas ng plaza. At para matiyak ang kalinisan sa loob at maiwasan ang vandalismo, nagpapatupad ng 24 oras na pagbabantay sa lugar. 2 gwardiya nagbabantay kada shift. Mas maganda rin po yun para pumapanatili pa rin po yung ganda at kaayusan po ng plaza. Bukas sa lahat ang public plaza, hiling lang ng mga otoridad na maging responsableng mamamayan. Iwasan ang vandalismo at huwag magkalat ng basura sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa barangay Panay Norte, Magsingal, Ilocos Sur. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Ang extension wire kung saan nakakabit ang electric water pump ang tinitingnang sanhi ng sunog. Walang naisalba ang pamilya, kaya panawagan nila ay tulong para muling makapag-umpisa. Payo naman ng BFP, iwasan ang octopus connection at overloading sa outlet at paggamit ng extension wire ang maiwasan ng sunog. Pasintabi po mga kapuso, bungo ng tao nahukay sa ilog sa Santa Barbara, Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio, exclusive. Nagluluksa pa rin ang mag-asawang Andres at Rosalinda Dagmil mula nang malunod ang 12 anyos na anak na si Adrian noong September 2022. Mula noon kasi, hindi na nahanap ang katawan nito. Kaya nang may mahukay na bungo ang backhoe operator sa ilog sa barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan noong May 17, malakas ang kutob ng mag-asawa na kay Adrian ito. Yung nalunod ito, hindi naman nakita yung katawan niya. Baka sakali naman ito yung bungo ng anak ko. Muling nagtungo sa ilog ang pamilya Dagmil sa pag-asang makita ang iba pang bahagi ng kalansay ng biktima. Pero bigo sila. Anak, kung nasan ka, ayusin na namin yung kanyang bungo para maista yung kaluluwa niya po. Ipabasbasan po ng pari sa simbahan. Kung makuha pa yung mga ibang buto-buto niya, kuha na namin ito para tatahimik naman yung kalagayan niya. Ayon sa Santa Barbara Police, kailangang isailalim sa pagsusuri ang natagpuang bungo para makumpirma kung ito nga ba ang kalansay ng nalunod na bata. Report na lang dito sa police and then ang police mag-request tayo ng suko para sila lang mag-recover saka mag-examine doon sa area. Kung makakuha sila ng sample, titingnan nila kung sino na nawawalang bata, kung mayroong mag-match doon. Umaasa ang mag-asawang Dagmil na hindi man nila nabigyan ng maayos na burol ang anak, kahit maayos man lang sanang mailibing ang kalansay ng anak. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala sa kanyang social media, humingi ng paumanhin si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga naguluhan sa kanyang mga naging sagot sa Senate hearing. Kwento ni Guo, iniwan siya ng kanyang ina noong siya'y bata pa lamang. Itinago at pinalaki raw siya sa isang farm. Dahilan kung bakit wala raw siyang halos matandaan sa kanyang kabataan. Naging traumatic daw para sa alkalde ang pagdinig dahil sa mga tanong na aniyay ayaw na niyang mabuksan pa. Muli niyang iginiit na isa siyang tunay na Pilipino. Bahagi rin ng kanyang naging pahayag ang pagtanggi sa pagkakasangkot niya sa Pogo Hub na sinalakay sa Bamban dahil sa umano'y iligal na operasyon nito. Dagdag pa niya, hindi siya espiya ng anumang bansa. Kahapon din inanunsyo ng DILG na tinanggalan nila ng kapangyarihan si Guo na pangasiwaan ang Bamban Police. Hindi rin idinetalya ng kagawaran ang laman ng kanilang fact-finding report pero lumalabas daw na may basihan para sampahan ng reklamo ang alkalde sa Office of the Ombudsman. Sabi naman ng legal counsel ni Guo sa panayam ng Super Radio DZBB, hindi dumaan sa due process ang desisyon ng DILG. Perpetual Altas binalikan ang kanilang panalo sa Game 1 ng NCAA Men's Volleyball Finals. Silipin sa report.
Sa NCAA Season 99 Men's Volleyball Tournament, tinapos ng 3-time defending champions Perpetual Altas ang elimination round na walang talo. Nasa kanila rin ang reigning most valuable player na si Louie Ramirez. Kaya't laking gulat ng lahat nang matalo sila sa unang set laban sa EAC Generals. Disappointed ako kasi hindi lumabas yung training namin. Kaya after that, yung second set, medyo nagsalita ako sa kanila. Motivation na we have to step up and dagdagan natin ng hard work and heart. Masyado kaming number one sa daming tao tsaka siguro sa aura din na sa loob ng court, pero yun after nun naka-recover kami pagdating ng second set. At nagtuloy-tuloy na nga ang laro ng Perpetual hanggang makuha ang Game 1. Hindi naman nila minamaliit ang kanilang katapat sa finals at inaasahan din ng Altas na susubukang bumawi sa linggo ang Generals. Sobrang mahalaga para sa akin, para sa mga teammate ko kasi halos first 6 namin is gagraduate, so napaka-importante sa amin na makuha namin to bago man lang kami umexit. Kasi I respect AAC. From elimination hanggang ngayon, nag-improve sila. Laki ng in-improve nila. So ngayon, pinag-aralan din namin sila kung paano namin ma-stop sila. And definitely, we are using the blocking areas and sinasabayan namin yung service receive nila at saka depensa. So sa sunod na Game 2, of course, pag-aralan talaga namin ulit sila kung saan namin sila i-stop ulit. Abangan ang Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa darating na linggo. Simula alas 12 ng tanghali, live sa GTV. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, ang power utilities ang isa sa pinaka-importanteng serbisyo sa bawat komunidad. Kaya kamustahin natin ang operasyon ng Dagupan Electric Corporation sa gitna ng on and off na alert status ng power grid sa bansa at bilang paghahanda na rin sa nagbabadyang La Nina. Mga kapuso, makasama natin ang DECORP Legal Officer na si Attorney Randy Castellan. Attorney, magandang araw po sa inyo at welcome po sa One North Central Luzon. Ang unang tanong ay may adjustment ba sa singil sa kuryente sa mga concessionaire ng DECORP? Itong May namin na billing, may adjustment siya. Nasa around 52 centavos kumpara doon sa April bill namin. Gawa ito nung mga naramdaman nating mga red alert, yellow alert status nung April dahil nga doon sa kainitan ng panahon ng mga time na yon. Attorney, mukhang DECORP is leaning towards renewable energy. Ano yes, po? Oo. Sa mga households na interesado po sa utilization ng renewable energy, paano ba makikipag-ugnayan sa inyo? So kung meron silang nabili ng mga solar panels, mga ganon, depende kung ilang kilowatts ang kailangan nila. Yung iba, kadalasan mga nag-a-apply sa amin ng net metering, may in-install silang mga 3 kilowatts o 5 kilowatts na solar panels. No? I-coordinate nila yung sa amin para ma-enroll sila doon sa net metering na tinatawag. Attorney, tuwing may mga power outage po, tsaka natin naaalala yung pagtitipid, yung responsableng paggamit ng kuryente. Ano po bang advice sa mga households? Paano pa ito magiging sustainable? Yung ang pwede namin kasing i-advise talaga yung regular na paglilinis ng mga appliances. Kagaya ng aircon, ng refrigerator, ng ventilador. Especially yung ventilador kasi pag madumihan talagang doble yung kanyang kayod, especially kung mainit ang panahon. Alright, siguro to end this conversation, Attorney, meron bang aasahan na rate rollback naman sa mga susunod na buwan? Sa ngayon, hindi pa namin masabi kasi tumatakbo pa lang yung aming June billing. Pero yung nabanggit ko kanina, yung sa May, nasa 52 centavos yung pagtaas. So hopefully, itong pagpasok ng tag-ulan, mabawasan yung demand at mag-stabilize yung supply para yung presyo hindi siya ganung tumaas. Alright, maraming salamat po mula sa DECORP, ang legal officer ng kanilang ahensya, si Attorney Randy Castellan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Planong pagsasara ng Doyalan Road dahil sa rehabilitasyon inalmahan ng mga motorista at negosyante sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Kasabay ng rehabilitasyon ng Doyala Road sa Mangaldan, Pangasinan, nakiusap ang kontraktor ng proyekto sa Public Order and Safety Office o POSO na isara sa mga motorista ang buong kalsada habang ginagawang proyekto. Sabi ng engineer ay talagang totally closed, but hindi kakayanin ma'am kasi alam nyo naman po pagdating ng peak hours dito sa bayan nating Mangaldan ay talagang may build up sa traffic. Bagay na hindi raw sinang-ayunan ng POSO. Sa Doyala Road kasi dumadaan ang malalaking truck, pati ang ilang pribadong sasakyan na nais makaiwas sa traffic build-up sa Rizal Avenue. Sakaling isara ang buong Doyala Road, tiyak na magkakaroon ng traffic congestion sa Rizal Avenue. Yes ma'am, ang recommendation namin sa Public Order Safety Office ay half lane lang po yung isasara po natin. And the same time, kung sakaling inumpisan na yung trabaho, ay tututukan din ng aming opisina nang sa ganun hindi magkaroon ng traffic. Maging ang mga negosyante at motorista, hindi rin sang-ayon sa planong pagsasara sa Doyala Road. Half lane lang sana para hindi naman maistorbo yung ibang mga motorista. Sa ngayon, sinimulan ng pagsaayos sa drainage sa unhang bahagi ng Doyala Road. Sa pakikipag-ugnayan ng kontraktor ng proyekto sa LGU, nakahanda naman daw silang sundin ang rekomendasyon ng POSO. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ilang road at drainage construction ang kasalukuyang ginagawa sa mga barangay sa Dinalawan, Banawang, Lasip at Kabilukaan sa Calasiao, Pangasinan. Tuloy-tuloy ang pondo ng mga proyekto para matapos sa itinakdang oras. Pero utos ng lokal na pamahalaan, madaliin sanang matapos ang mga road construction para hindi na makasagabal sa pagdiriwang ng fiesta sa mga barangay. Sa Barangay Banawang, pinapatasan ang kalsada na madalas abutin ng baha. Kabilang din ito sa flood mitigation program ng bayan. Nirasyon namin yan para itong mga kapiestahan ng barangay ay hindi maabala. Rider ng motorsiklo sugatan matapos sumalpok sa van sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pole sa CCTV. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Ivy Hernando. Sa isang CCTV footage, makikita ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang van sa bahagi ng Barangay Bukig, Bantay, Ilocos Sur. Sugatan ng rider pero ligtas na ang lagay. Dapat haan nga mapangamin ko iti outer lane bago na nga isik ko. Numapan man iti outer lane, siguradun na kumanga clear dadjay likod na. Sa dashcam video na ito mula sa truck sa National Highway na Magsingal, Ilocos Sur, makikita ang e-bike na may 3 sakay. Umabante ng ilang metro ang e-bike at bigla na lang pumasok sa inner lane hanggang sa muntik masalpok ng delivery closed van na gumewang at muntik ng matumba. Dahil sa mga insidenteng kinasasangkutan ng e-bike, nais imungkahi ng PNP na magpasa ng ordinansa na ipagbawal ang pagdaan ng e-bike sa National Highway at Provincial Road at pagmamaneho ng edad 16 pababa at 70 pataas. Patay ang chairman ng Barangay Rizal, Santa Ilocos Sur na si Jerome Jesus Bueno IV, anak ng alkalde ng bayan na si Jesus Bueno Jr. Sakay ng big bike ang biktima ng sumalpok sa kasalubong na SUV. Nangyari ang aksidente sa Barangay Labut Sur. Nagdesisyon ng pamilya Bueno na hindi na magsampa ng kaso laban sa driver ng SUV. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. 2 sugatan na sakay ng Cessna Plane 172 matapos na bumagsak sa dagat na bahagi ng barangay Kanaway, San Fernando City, La Union. Isang 41 anyos na pilot instructor at 24 anyos na pilot student ang mga biktima na agad dinala sa ospital. Nagsasagawa ng test flight sa eroplano ng aksidente itong bumagsak. Inimbestigahan na ng otoridad ang sanhi ng aksidente kung human o technical error. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng Cessna plane. Hindi na matutupad ang pangarap na maging pulis ng 17 anyos na si Justin Corpus matapos siyang masawi ng tamaan ng kidlat sa barangay Kayasan, Kamiling, Tarlac noong May 14.
Kwento ng kanyang ama, nagpunta sila sa bukid para kunin ang mga alagang baka at dito raw biglang kumidlat at tinamaan si Justin. Halos masunog daw ang kanyang damit sa insidente. Pinaniniwala ang dala niyang susi ang dahilan ng pagtama ng kidlat. Panganay sa 3 magkakapatid ang grade 12 student na si Justin na magtatapos na sana sa May 31. Payo naman ng MDRRMO, sakaling may thunderstorms, iwasang manatili sa mga bakanteng lote at maghanap ng masisilungan. Pero kung naabutan na ho tayo ng thunderstorm sa labas, pinaka-the best to is to stay on lower grounds and avoid po ng mga tall objects such as mga metal posts natin. Kapuso artist Angela Alarcon, Sparkles Mike Tan at John Rex nakisaya sa Reyna Rambak Mani Festival 2024 sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Tunghayan sa report. Sa pinakaunang Rambak Mani Festival sa Santa Lucia, Ilocos Sur, bida ang produktong mani sa kanilang cooking competition. Inihain ang iba't ibang putaheng may sahog ng mani. Isa ring main event sa pagbubukas ng festival ang koronasyon ng Reyna Rambak Mani Festival 2024 na isang fundraising campaign na nilahukan ng iba't ibang grupo ng magsasaka. Mas lalong naging espesyal ang selebrasyon sa pakikisaya ni Kapuso artist Angela Alarcon na naghandog ng awitin sa fans. Aabangan si Angela sa kanyang challenging role sa GMA Prime series na Black Rider. Sobrang nag-enjoy po ako. Grabe po mag-jamming yung mga tao. Kaya grabe po yung energy ninyo. Walang sawa po yung pagsuporta niyo sa akin on stage. Pinaka-highlight ng festival, ang Search for Miss Rambak Mani Festival 2024, kung saan rumampa ang 8 naggagandahang kandidata mula Santa Lucia. Dito pinakilig ni na All Out Sundays star John Rex at Kapuso actor Mike Tan ang mga kandidata at manonood sa kanilang harana at performance. Sobrang accommodating po lahat ng mga tao dito at nag-enjoy po ako. Again, happy fiesta po, happy Mani Festival po sa inyo lahat. Nakakatuwa kasi at least nabuboost na natin yung mga small towns sa Ilocos. So masaya ako na isa ako sa mga unang naanyayahan dito sa Rambak Mani Festival. Sa huli, itinanghal ng Miss Rambak Mani Festival 2024 si Charmaine Gadingan Galanto. Layon ng Rambak Mani Festival 2024 na i-promote ang mani bilang one town, one product ng bayan ng Santa Lucia. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.